Tara't talakayin natin mayon ang isang serye ng mga medyo nakakagulat na propesya. Galing ito sa isang source na pinamagatang Divine Visions of Shadowed Spirits and the Sacred Room ni Narciso Allo. Handa na ba kayong alamin kung anong mga kakaibang pangitian ang nakapaloob dito? Simulan na natin. Oh, eto, nagsisimula pa lang tayo pero 'di ba medyo nakakakilabot na agad? Isa itong pangitain daw mula pa noong Pebrero 2025 na siyang nagbibigay ng isang napakamisteryosong tono para sa mga mensaheng susuriin natin ngayon. At dito na nga papasok yung pinakasentro ng lahat ng ito. Ito yung pangitain tungkol sa isang simbahang puno ng gagamba. Tandaan nyo to kasi ito yung pinakapangunahing metapora, yung pinakapuso ng buong mensahe. Okay, isipin niyo to. Nasa loob ka raw ng isang napakalawak, napaka-engranding simbahan. Yung tipong dapat payapa yung pakiramdam, di ba? Pero, dito mismo sa pangitangi ito, mayroong isang bagay na talagang mali, isang nakakabahanang eksena. Kasi imbes na isang banal na lugar, ang bumungad ay, grabe, puro higanteng gagamba. At ang kanilang makakapal na sapot ay bumabalot sa lahat. Bawat sulok, mula sa sahig, pader, hanggang sa kisame, puro sapot. Pero sa gitna ng lahat ng to, may isang lalaking naglilinis. May hawak siyang mahabang walis at sinusubukang alisin yung dumi. At ayon sa visionary, ang lalaking ito ay si Hesukristo mismo, na kung tawagin pa niya ay best friend. At dito, yung pangitain nagiging mas malinaw pa. Yung visionary, si Narciso Olalo, binigyan daw ng walis at inutusang sungkitin yung isa sa tatlong gagamba. At hindi to basta-bastang gagamba sinlaki raw ng bola ng basketball. Pero ang mga gagamba ay inilanawan na napakahina na, halos hindi na makakapit pa sa sapot. At ito na yung kasunod. Habang nahuhulog yung sinungkit na higanting gagamba, dito na sinabi ni Jesus ang isang napakabigat na linya, na ang nilalang daw na yon ang dahilan ng pagkapahamak ng sangkatauhan. Grabe! Dito na nagbabago ang lahat, mula sa isang simpleng panaginip papunta na sa isang malalim na interpretasyon. So, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng mga simbolong to? Ano tong mga gagamba? Yung simbahan? Yung walis? Well, huwag kayong mag-alala kasi yung source nagbigay ng napakadirektang paliwanag para sa bawat isa sa kanila. And so lumalabas na bawat isang elemento pala sa panaginip may katumbas na kahulugan. Ang simbahan daw, isa palang patibong. Yung mga sapot, yan daw yung mga mapanlinlang na turo na bumibitag sa mga tao. At yung mga higanting gagamba, sila raw yung mga Santo Papa at klero. Maging yung walis, yan ang tunay na mensahe ng Diyos. At yung putik, na kumakatawan sa impyerno. Lahat may ibig sabihin. Okay, so kung ang simbahan daw ay isang bitag, paano na? May solusyon ba? Dito na ngayon papasok ang konsepto ng isang mensahero na may hawak ng banal na walis para maglinis ng lahat ng to. At syempre, malinaw ang tanong na iniiwan ng pangitain. Sino nga ba ang napili para humawak ng walis na to? Sino ang maghahatid ng tunay na mensahe ng Diyos at magwawalis sa lahat ng panlilinlang na ito? At ang sagot, ayon sa source ay walang iba kundi ang visionary mismo, si Narciso Olalo raw ang instrumento o kasangkapan na pinili ng Diyos para sa napakalaking misyon na ito. Para patunayan ng misyon niya, binigyan daw siya ng mga kakaibang kakayahan. Nariyan yung boses na nakakapagpagaling, yung abilidad na makita ang hinaharap, at alam pa raw niya kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Nakausap din daw niya ang mga espiritu, at lahat ng ito gabay daw mula sa power of mind na galing mismo sa Diyos. So bakit ba natin pinag-uusapan lahat ng ito? Ano bang nakataya? Yun ang mahalaga. Dahil ayon sa source, hindi ito basta-bastang kwento lang. Isa itong napakaapurahang babala na may mabigat na kahihinatnan. At ang babala, direkta at prangka. Ang sinumang mananatiling bihag o nakakulong sa mga sapot ng maling turo ay hahantong daw sa kapahamakan, diretso sa impyerno. Pero, teka muna, may paraan pa daw para makaiwas dito. May landas tungo sa kaligtasan at ito yung tatlong bagay na kailangan ayon sa source. Una, pagbabago. Pangalawa, pagsisisi, at pangatlo, lubos na paniniwala. Dito, binibigyan din talaga yung personal na responsibilidad ng bawat isa.
At dito, binibigyan talagang ng diin yung personal na responsibilidad. Kasi sabi mismo sa source, at ito yung pinaka-importante, kayo mismo ang magdadala sa sarili ninyong kaligtasan. Nasa sa iyo kumbaga ang desisyon. So, ayun na nga, yung buong pangitayan ni Narciso Olalo ay sa esensya isang radikal na kritisismo sa institusyonal na relihiyon at kasabay nito isang panawagan para sa individual na pananampalataya. Dito na tayo magtatapos pero iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa panahon natin ngayon, kapag nagtagpo ang mga ganitong klaseng mensahe at ang ating mga tradisyon, paano nga ba natin tinatanggap ang mga sinasabing banal na katotohanan? Salamat sa pagsama ninyo.